Hello mga kaapo, at ngayon nga ay kasal na ng apong si Isel. As usual, habang papunta kami sa venue ay panay na naman ang ukit ng aking ama sa nanay. Bumalik sa kaya, may kuna kayo sa likod. At di kayo ayos na kayo daw. Di para kayong bata. At yan nga ang nabungaran namin. Posturang-postura na ang mga ninang. Padamihan rin panigurado ng sabog. Ang nanay naman, bago ko pa naulukang suotin ang damit, ay pagkakalaki naman daw sa kanyang palagay ay hindi naman. Yan nga ho pala ang sinasabi ng nanay na si Rosalia. Buti at di naalala ng nanay. Kapag nakikita ko ang nanay Rose, ay talagang naaalala ko ang mamay. Kamukhang kamukha kasi niya talaga. Hindi ko makakita. Ayan na naman. Bakit pagkakalapit niya na may naiyak kayo? Huwag niyong paiyakin. Kaya naiyak, hindi kayo pakakainay. Paano pag si Paula magpakasal? Di lalo na kayo. Ano pag si Paula? Pag si Paula magpakasal. Ay, hindi ba? Ano sila yun? Wala? Lagi lang. Magulang. Wala. Iiyak ang nanay dahil wala na kasing magulang si Ate Glay. Yung anak niyang panganay, yun yung namatay. Yun yung ina ni Ate Glay. Kaya siya iyak ng iyak. Civil nga lang pala ang wedding dahil sa pagkakaalam ko'y magkakaroon din ng kasalan sa ibang bansa. Pastor kasi sa Arizona ang mapapangasawa. Habang ikinakasal nga ay bumulong na ng bumulong sa akin ng nanay ay kailan daw aalis si Isel ay di pagkalayo-layo na naman daw. Parang buong kasalan ay simangot na simangot ang mukha. Kahit anong ulok namin ay hindi namin mapatawa. Pati pag-iyak, English. Buti na lang kamo kapag may nagpapapicture ay nauulukan naming umumis. Pagkatapos nga pala ay nagpunta na kami sa reception. Tignan niyo nga naman ng nanay at nakakasulat pa. Kahit civil wedding ay napagdesisyonan pa rin nilang mag-celebrate ng ganito. Minsan lang rin nga naman ikakasal. At syempre, para hindi mainip ang nanay ay nanguna na kami sa dessert table. Kami pa lang kasi halos ang tao dito. Syempre, kailangang aluin ng matanda para hindi masyadong mag-isip at malungkot. At yan nga ang highlight ng event. I-welcome na ang newlywed. Ay talaga namang napasabak rin sa pagsayaw si Kuya Eric. Sabi namin talagang parte yan ng kasalan din ni sa Batangas. Kaya kahit na napakahinhin ng kilos, ay talagang namutawi ang pagmamahal. At yan na nga, sumunod na ang napakagandang bride. Talaga namang gumawa tayo ng paraan para iparanas sa kanya na makalakad siya sa aisle, kahit civil wedding lang. Masaya ako na ako ang pinili niyang pumunta sa kanyang kasal. It's you I'm praying for. He knows it's you I'm praying. He knows you are my all, pretend to my relief. He knows you are the music when silence brings me down. He knows you are the perfect fit for the soul behind the sky. As I walked down the aisle, I couldn't help but smile and cry. 'Cause he knows just what I needed in this life. All we know is he knows, and we follow his direction. Even though I'm never sure, we'll share forever in salvation. Through his love and beyond, we will let his will be done. 'Cause he knows that I am yours and you are mine. He knows you are my power when I'm feeling weak and sick. He knows you are my heart when that is just within my reach. He knows us even better than we ever knew ourselves. He knows that we have differences, but he pulls us back in place. When the roads we take get rough, he knows that we can still turn back. And he's ever turned to help
us clear our path. All we know is He knows, and we follow His direction. Even though life is short, we shall forever in salvation through His love and beyond. We will let His will be done, 'cause He knows that I am yours and you are mine. Nakakatuwa lang isipin kasi sa ganitong events, kitang-kita ang pagtutulungan ng pamilya. Ang mga nag-host ay pinsan at tito ko lang rin. Iisipin nyo nga naman bang first time nila yan? Parang mga professional kung bumanat. At syempre, hindi mawawala ang cutting of cake. Ay sabi nga nila'y masusukat daw ang pagmamahal kung gaano kalaki ang isusubong cake. Hey, si Eric. Sumunod naman ang sabitan. Arihoy tradisyon talaga din sa Batangas. Sabi naman ng nanay, gusto niya raw magsabit. Kaya naman aking sinamahan. Kasiyahan na talaga niya yan. Diyan na nararamdaman na kahit papano'y nakakatulong siya sa apo niya. Having volleyball wisdom to share. And their heart Kape yan, kape. as they come forward to share their insight. Bakit pera? Alam nga ang may kasal pang magbigay sa inyo. Good afternoon, everyone. Who gives the best presents? At sumunod na nga ang pagbibigay ng messages ng mga tito at tita. Dahil nga sila ay ulila na sa magulang, ay ang mga tito at tito na ang tumayong magulang kay Ate Glay. Sa totoo lang, sa nangyaring yun, mas nagising kami, mas pinahalagan na namin ng pamilya. Naging lesson ito na habang nandyan pa sila, ipakita at paramdam natin ang pagmamahal natin sa kanila. Dahil hindi mo talaga masasabi ang buhay. Nakakalungkot man isipin, pero idinadaan na lang namin lahat sa tawa. Ika nga ng aking ama, ito na ata ang pinakamahirap na ginawa niyang speech. Pure English baga naman nga. At ito yung pagkakataon na tinawagan ng panganay na kapatid ng bride ang mga tito at tita para ibigay ang basbas sa mag-asawa. Nakakadurog ng puso dahil ramdam mo pa rin ang pangulila nila. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan mo lang talagang magpatuloy. At ayan nga, picture taking na nga. At ang nanay hindi pa rin makamove on. Sobrang blessed kasi kahit papano, kahit bago sila mawala pareho, nakilala nila si mama at papa. Saka yung mga tita ko, kapatid ni mama, tito, ninang, sila yung nagagawin sa amin at yung gusto ko rin mag-thank you sa mga pinsan ko. Kasi all support talaga silang lahat. Buong event ko na lang, kino-comfort at inaaliw ang nanay. Ay kita nyo ga naman ang pagkakamulaga nung sabi ko'y ako'y sinusubuan. Ay kulang na lang ay kami mahiwa sa talas ng tingin.